Isinandal ng kanyang abogado ang bibig nito sa kanyang tenga at may ibinulong na 5 salita. 5 lang. At ang mukha ni Victor, ang mayabang at kontentong mukha na tinititigan ko sa hapagkainan sa loob ng 15 taon ay biglang namutla. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang mga papeles na sabik niyang pirmahan ay nanginginig na parang mga dahon sa gitna ng bagyo. At ako, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ay napangiti. Pero teka, nauuna na yata ako sa kwento. Hayaan ninyong simulan ko sa umpisa dahil kailangan ninyong maintindihan kung paano kami nakarating dito. Kung paano ang isang babaeng inakala ng lahat na nawala na sa sarili ay naglaro ng pinakamahaba at pinakamatigas na laro ng kanyang buhay. Ako si Elisa Santos, 34 na taong gulang at hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Kasal ako kay Victor Vic de Leon. 15 taon ng pagsasama. Mas matagal pa kaysa sa karamihan ng relasyon sa showbiz, mas matagal kaysa sa buhay ng ilang maliliit na bansa, at tiyak na mas matagal kaysa sa dapat itagal ng pasensya ko. Pero matigas ang ulo ko, naman ako sa lola ko. Nakilala ko si Vic noong 17 ako. Maaga akong nagtapos ng high school. Hindi dahil henyo ako, kundi dahil praktikal ako. May pangarap, at gustong-gusto ko nang umalis sa bahay ng mga magulang ko. Nakakuha ako ng trabaho sa isang law firm sa Makati bilang file clerk. Minimum wage, sandamakmak na paper cut. Pero sa akin iyon. Pagsapit ng 18, umangat ako bilang legal assistant. Magaling ako sa detalye, sa numero, sa pagtikom ng bibig, at pagdilat ng mga mata. Si Vic ay 24 nang magkakilala kami sa isang client event. Charming, ambisyoso, puno ng pangarap na magtayo ng isang real estate empire. Kinukwento niya ang hinaharap na parang pag-aari na niya, na para bang hinihintay na lang siya ng tagumpay para angkinin ito. Sabi niya, magtatayo siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Sabi ko naman, tutulungan ko siyang ayusin ang papeles. Ang romantic. Diba? Nagpakasal kami noong 19 ako. Dumating si Miguel noong 20 ako. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho ng part-time sa law firm habang pinalalaki ang aming anak. Pinapalago ang aking retirement fund at iniipon ang bawat sobrang piso. Laging sinasabi ng lola ko na dapat may sariling pera ang babae. Hindi lihim na pera, paglilinaw niya, kundi sarili niya lang, isang bagay na hindi kayang kunin ng kahit sino. Sa edad na 23, sa wakas ay umangat ang negosyo ni Vic. Hiniling niya sa akin na umalis sa law firm at tulungan siya ng full-time. Kailangan niya ng isang taong mamamahala sa libro de kuwenta, haharap sa mga kliyente, makikipag-ugnayan sa mga kontraktor, isang taong lubos niyang mapagkakatiwalaan. Kaya, naging lahat-lahat niya ako na walang sahod. Bookkeeper, office manager, client liaison, interior decorator, para sa mga model house, marketing coordinator, event planner. Ginawa ko ang lahat habang pinalalaki si Miguel. Pinamamahalaan ang aming tahanan. At kahit paano'y pinapanatiling busog at masaya ang lahat. Ang opisyal kong titulo ay asawa. Ang hindi opisyal kong titulo ay lahat ng iba pa. Sa loob ng 11 taon, ibinuhos ko ang aking sarili sa pagbuo ng pangarap ni Vic. At sa loob ng 11 taon, siya ang nakakuha ng kredito ng mga parangal ng pagkilala. Sa bawat industry event, ako ang asawa ni Vic. Sa bawat selebrasyon, pinasasalamatan niya ang kanyang team, ang kanyang mga mentor, ang kanyang vision, pero kahit kailan, hindi niya ako nabanggit. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga bagay. Nagsimula siyang gumawa ng mga desisyon nang hindi ako kinokonsulta. Nagsimulang mag-overtime ng mas madalas. Nagsimulang punahin ang maliliit na bagay, ang paraan ng pananamit ko. Ang mga niluluto ko, ang kawalan ko raw ng ambisyon. Kawalan ng ambisyon. Ako ang nagpapatakbo ng buong back office niya ng libre.
habang pinalalaki ang kanyang anak at pinapanatiling maayos ang kanyang buhay. Pero sige, hindi raw sapat ang ambisyon. Tapos, 3 buwan na ang nakalipas, ibinagsak niya ang bomba. Umuwi siya isang Martes ng gabi. Nagluluto ako ng hapunan, paborito niya, sa katunayan. Dahil siguro'y sanay na akong magpagod nang walang kapalit na pasasalamat. Pinaupo niya ako sa mesa sa kusina na may itsura sa kanyang mukha. Hindi malungkot, hindi nagsisisi, kundi parang negosyo lang. Gusto ko ng divorce, sabi niya. At gusto ko ang bahay, mga sasakyan, ang negosyo, lahat, sa'yo na si Miguel. Sinabi niya iyon na parang umu-order lang sa menu. Sa akin ang assets. Huwag na isama ang bata. Salamat. Sa'yo na si Miguel. Na para bang ang aming 15 anyos na anak ay tirang pizza. Isang abala, na buong kabaitan niyang ipinauubaya sa akin. Tinitigan ko lang siya. 15 taon ng pagsasama at ganito lang pala magtatapos sa aming mesa sa kusina sa pagitan ng asin at mantikilya na para bang isa lang akong bagay na itatapon niya. Ang hindi ko alam sa sandaling iyon, ang hindi ko malalaman hanggang sa bandang huli, ay matagal na pala itong pinaplano ni Vic. May abogado na siya, si Attorney Harold Reyes. Mahal at may karanasan. Binuuna niya ang kanyang exit strategy habang ako ay naghahanda ng pagkain at nag-i-schedule ng appointment niya sa dentista. Tinraidor ako ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng lahat. Kinabukasan, dumating ang nanay niya, si Lorna de Leon, isang babaeng sa loob ng 15 taon, ay turing sa akin na parang katulong. Dumating siya na perpekto ang ayos ng buhok at may perpektong ensayadong mukha ng pakikiramay. Tinapik niya ang kamay ko at sinabing dapat daw ay mas nagsikap pa ako para mapanatili siyang masaya. Alam mo naman ang mga lalaki, iha, sabi niya, na para bang nagpapaliwanag ng isang komplikadong bagay sa isang batang mahina ang ulo, kailangan inaalagaan para hindi tumingin sa iba. Nakakatuwa ang mga payo ni Tita Lorna tungkol sa pag-aasawa, lalo na't ang asawa niya ay halos araw-araw nasa golf course para lang maiwasang makasama siya sa iisang kwarto. Pero sige, ako raw ang problema. Malabo ang unang linggong iyon. Inilipat ako ni Vic sa guest room. Nagpagawa siya ng mga dokumento, mga settlement, mga timeline. Ang bilis ng lahat at pakiramdam ko'y nalulunod ako. Ang nakita ng lahat ay isang babaeng gumuho ang mundo. Isang asawang itatapon na lang pagkatapos ng 15 taong serbisyo. Isang biktima na hindi nakita ang parating na panganib. Pero heto ang sikreto. Ang hindi alam ni Vic, ang hindi alam ng lahat, ay may nahanap ako 3 taon na ang nakalipas. Isang bagay na nakabaon sa sarili niyang mga financial record. Isang bagay na akala niya ay nakatago magpakailanman. At tahimik akong naghanda mula noon. Sa loob ng 1 linggo, mula nang i-anunsyo niya, ganap nang kinuha ni Vic ang kontrol. Ang guest room ay naging permanente kong tirahan sa dati naming tahanan. Ang walk-in closet ko ay lumiit sa 2 maliit na seksyon na ipinahiram niya sa akin. Malinaw ang mensahe. Hindi mo na ito bahay. Sa loob ng 2 linggo, sinimulan na niyang dalhin ang babae niya. Si Brenda Sawyer, 27, nagtatrabaho sa kumpanya niya. Siyempre, mayroon siyang itsurang pang-Instagram, blonde highlights, perpektong mga kuko, yoga pants na mas mahal pa sa 1 linggong grocery ko. Pumasok siya sa kusina ko na parang pag-aari niya ito. Isinuot niya ang apron ko, ang apron ng lola ko, habang gumagawa ng smoothies sa blender ko. Mas bata pa siya sa pagsasama namin. Mas bata pa sa paborito kong handbag, pero magaling siyang gumawa ng smoothies. Kaya siguro may silbi rin siya. Ipinaparada siya ni Vic na parang tropiyo. Uupo sila sa sofa ko, manonood sa TV ko, kakain sa mga plato ko. Iaakbay niya ang braso niya sa babae sa mismong harapan ko. Na para bang isa lang akong muwebles. Na para bang naglaho na ako. Araw-araw, tumitindi ang kahihiyan. Una, kinansela niya ang personal credit card ko.
Kailangan nating paghiwalayin ang finances, sabi niya, na parang makatwiran. Tapos ang joint card. Tapos, iminungkahi niyang dapat siguro ay humanap na ako ng ibang matutuluyan habang inaayos namin ang mga bagay. Sarili kong bahay at pinapaalis ako. Pumunta si Tita Lorna para tulungan akong mag-empake. At sa salitang tulungan, ang ibig niyang sabihin ay hinalughog niya ang mga gamit ko at nagdesisyon kung ano ang karapat-dapat kong dalhin. Mga lumang damit. Pwede na. Mga litrato ng pamilya. Iilan lang. Ang recipe box ng lola ko. Nag-atubili siya doon na para bang pinag-iisipan niyang angkinin ito. Ang mga hindi ko pwedeng kunin. Anumang alahas na binili ni Vic para sa akin sa loob ng 15 taon. Anumang muebles na ako ang pumili. Anumang may halaga. Marital assets yan. Paliwanag ni Tita Lorna. At karapatan ni Vic ang mga iyan. Inilagay niya ang mga gamit ko sa mga itim na garbage bag. Hindi sa kahon. Sa garbage bag na para bang basura akong itatapon. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang tao akong akala ko'y mapagkakatiwalaan, si Diana. Magkaibigan kami mula high school, 20 taon ng pagkakaibigan. Siya ang unang taong tinawagan ko matapos ang anunsyo ni Vic. Napaka-supportive niya. Laging nangungumusta, laging handang makinig. Pupunta siya na may dalang alak at hahayaan akong umiyak sa balikat niya. Sabi niya, mas karapat-dapat ako. Sabi niya, malaking pagkakamali ang ginagawa ni Vic, pero may kakaiba akong naramdaman. Mga maliliit na bagay. Noong una, tila alam ni Vic ang mga plano ko bago ko pa man gawin. Nang mabanggit ko kay Diana na iniisip kong ipaglaban ang bahay, umuwi si Miguel kinabukasan na sinasabing, sabi ni Papa, hindi raw yun gagana. Nang sabihin ko kay Diana na naghahanap ako ng apartment sa isang partikular na lugar, nagkomento si Vic na masyadong mahal ang lugar na iyon. Para sa akin, doon ko na unawaan. Kung iisipin, dapat nakita ko na ito maraming taon na ang nakalipas. Ang paraan ng pagliwanag ng mukha ni Diana tuwing papasok si Vic sa isang silid, ang paraan ng pagpuri niya na medyo sobra-sobra, ang pagtawa sa mga biro niya na medyo pilit. Lagi niyang unang kinukumusta si Vic tuwing nag-uusap kami. Kumusta si Vic? Kumusta ang negosyo? Masaya ba si Vic? May pagtingin pala siya sa asawa ko sa loob ng 15 taon. At si Vic, dahil nangongolekta siya ng mga tagahanga tulad ng ibang tao na nangongolekta ng selyo, alam na alam kung paano ito gamitin. Pinadama niya kay Diana na espesyal siya, importante. Malamang ay ipinahiwatig niyang magiging sila pagkatapos ng divorce. Binigyan niya ito ng sapat na pag-asa para manatiling tapat. Ang best friend ko ay espiya niya. 20 taon ng pagkakaibigan, ipinagpalit sa kaunting landian at mga pangakong walang laman. Pero ang pinakamasakit ay hindi si Vic, hindi si Tita Lorna, hindi rin si Diana. Ang pinakamasakit ay si Miguel. Nakita ng anak ko ang lahat, ang girlfriend, ang lola na nag-iimpake ng mga gamit ko, ang paraan ng pagtingin ng kanyang ama sa akin na para akong walang kwenta. At si Vic, unti-unting nilalason ang isip niya araw-araw. Pinapahirap ng mama mo ang lahat. Gusto ko lang maging masaya ang lahat. Siya ang nagpapatagal nito. Nagsimulang lumayo sa akin si Miguel. Hindi galit, pero malayo, nalilito. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. At ang kanyang ama ay napaka-convincing. Pwede kong mawala ang bahay, pwede kong mawala ang pera, pero ang makita ang anak kong tumingin sa akin na para bang ako ang problema. Kumuha ako ng abogado. Si Attorney Nina Castellano, inirekomenda ng dati kong law firm. 52 anyos, matalas na parang labaha. Walang pasensya sa kalokohan. Sinuri niya ang sitwasyon ko. Tumulong kang itayo ang negosyong yan, sabi niya. May karapatan ka sa kalahati ng lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga account. Lalaban tayo. Tinitigan ko siya ng matagal.
Paano kung ayaw kong lumaban? Tinitigan ako ni Attorney Nina na para bang nagsalita ako ng ibang wika. Akala niya'y sira na ako, depressed, masyadong durog para tumayo para sa sarili ko. Wala siyang ideya. Lumipat kami ni Miguel sa isang maliit na apartment. 2 kwarto, isang banyo, isang kusinang kasing laki ng dati kong pantry. Ang kalahati ng mga kahon namin ay hindi nagkasya. Nakatambak lang sa sulok ng kwarto ni Miguel na parang monumento ng aming pagbagsak. Samantala, nag-post si Vic ng mga litrato kasama si Brenda. New chapter, new energy. Blessed, sulat niya. Nag-comment si Tita Lorna. So happy for you, sweetheart. You deserve joy. Tumawag ang kapatid ko, galit na galit. Kailangan mo ng abogadong parang pating. Kunin mo lahat ng meron siya. Lahat ay may payo. Lahat ay may opinyon. Ang nakikita ng lahat ay isang babaeng sumuko na hinahayaan ng asawa na tapak-tapakan siya. Lahat sila ay mali. Heto ang maganda sa pagiging minamaliit. Tumitigil ang mga tao sa pagbabantay sa iyo. Hindi na sila nag-iingat sa paligid mo. At doon mo mismo malalaman ang lahat ng kailangan mong malaman. 3 taon. Ganoon katagal kong dinala ang sikretong ito. Ganoon katagal kong alam ang katotohanan tungkol kay Victor De Leon at sa kanyang makinang, kaakit-akit at ganap na peking imperyo. Nagsimula ito isang Martes ng gabi, 3 taon bago ang divorce. Late na naman umuwi si Vic. Sinusuri ko ang mga libro ng kumpanya at may nakita akong kakaiba. Isang transfer sa isang account na hindi ko kilala, tapos isa pa, hanggang sa makita ko ang pattern. Pera na lumalabas sa aming mga account papunta sa mga lugar na hindi ko pa nakita. Nag-imbestiga ako ng mas malalim. Hanggang 3:00 ng umaga, sinundan ko ang trail. Ang natuklasan ko ay nagpatindig ng balahibo ko. May mga pautang si Vic laban sa lahat ng pag-aari namin. Ang maganda naming bahay sa isang subdivision na hinahangaan ng lahat, ay may 3 mortgage. Ang orihinal na loan, isang pangalawa, at isang pangatlo. Ang kabuuang utang sa bahay ay mas mataas ng ilang milyon kaysa sa aktwal na halaga nito. Mas malala pa ang negosyo. Punong-puno ang mga credit line. May utang sa buwis. May utang sa mga supplier. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Vic sa bawat party ay nalulunod sa halos $250 milyon na utang. Pati ang mga sasakyan ay hindi talaga amin. Lahat ay nakalis na may malalaking bayarin na malapit nang dumating. Wala kaming pag-aari. Mayroon lang kaming napakamahal na buwan ng obligasyon. Umupo ako sa kusina ng 3:00 ng umaga. Pinalilibutan ng mga printout at kinuwenta ang lahat. Kabuo ang utang na humigit kumulang $1.9 milyong. Kabuo ang aktwal na halaga ng asset, marahil ay 1.6 milyon. Lubog kami sa utang, pero saan napunta ang lahat ng pera? Nagpatuloy ako sa paghuhukay. Sa mga sumunod na linggo, sinundan ko ang bawat transaksyon at ang lumabas na larawan ay nakapanlulumo. Mga investment sa cryptocurrency, lahat nalugi. Isang apartment na hindi ko alam. Inupahan para sa isang babaeng hindi ko kilala. Mga gastusin sa lifestyle na hindi umabot sa bahay. Mga relo, mamahaling damit, mga biyahe na hindi ako kasama. Ang asawa ko ay hindi nagtatayo ng isang imperyo. Nagtatayo siya ng isang bahay na gawa sa baraha gamit ang mga hiram na baraha na nag-aapoy din. Ang unang instinct ko ay harapin siya. Sumigaw, umiyak. Pero kilala ko si Vic. Kung haharapin ko siya, mamanipulahin niya ako. Gagawa siya ng paraan para sisihin ako. At mas malala, kung nalaman niyang alam ko, baka subukan niyang kunin ang sarili kong pera. Kita niyo? Lagi akong may sariling ipon. Ang boses ng lola ko sa isip ko. Ang IRA ko mula sa mga taon ko sa law firm ay lumago na. Iyon ay sa akin. At noong pumanaw ang lola ko, iniwanan niya ako ng pera. Tiyak ang habilin niya. Ang perang ito ay para kay Elisa lamang. Inilagay ko ito sa isang hiwalay na account. Hindi kailanman hinalo sa pera ni Vic.
Mayroon akong mahigit kalahating $1,000,000 na ganap na legal na akin. Kaya hindi ko hinarap si Vic. Sa halip, pinrotektahan ko ang sarili ko. Sa tulong ng tiyuhin kong retiradong accountant, gumawa kami ng isang irrevocable trust para kay Miguel. Ang IRA ko at ang mana ko ay napunta sa trust na iyon. Hindi nakapangalan sa akin at lalong hindi kay Vic para iyon sa kinabukasan ni Miguel. At hindi ito magagalaw. Pagkatapos, idinukumento ko ang lahat. Bawat mortgage, bawat nakatagong account. Nagprint ako ng mga kopya at itinago sa bahay ng kapatid ko. Naglagay ako sa isang safe deposit box. At pagkatapos, naghintay ako. Alam kong aalis din si Vic. Ang mga lalaking tulad niya ay palaging ganoon. Kailangan ko lang maging handa. 3 taon ng paghihintay. 3 taon ng panunood sa kanya na palalimin ang hukay. Nang sa wakas ay humingi si Vic ng divorce nang hiningi niya ang bahay, ang mga sasakyan, ang negosyo, lahat halos matawa ako ng malakas. Hindi siya humihingi ng mga ari-arian. Humihingi siya ng utang, hindi niya lang alam. Bumalik sa kasalukuyan, umupo ako sa tapat ni Attorney Nina at inilagay ang 3 binder sa kanyang mesa. Nang sa wakas ay tumingala siya. Ganap na nagbago ang kanyang ekspresyon. 3 taon mo nang alam ito? Hinihintay ko siyang umalis. Alam kong gagawin niya iyon. At nang hingin niya ang lahat, hiningi niya rin ang lahat ng utang. Hindi niya lang naiintindihan yon. Sumandal si Attorney Nina sa kanyang upuan. Nawala ang awa sa kanyang mga mata. Ang pumalit dito ay isang bagay na parang paghanga. Kaya kapag pinirmahan mo ang pag-aari, aalis kang malinis, makukuha niya ang mga mortgage, ang mga utang sa negosyo, lahat ay magiging responsibilidad niya at ang mana mo. Ang retirement account mo, hiwalay na ari-arian, legal na protektado, ligtas na nakaupo sa isang trust para sa anak mo. Tahimik si Attorney Nina ng matagal, pagkatapos ay ngumiti siya. Isang mabagal, mapanganib na ngiti. Ginang Santos, sabi niya, mukhang may utang akong paumanhin sa iyo. Akala ko sumuko ka na. Ngumiti ako pabalik. Lahat sila, iyon ang iniisip. Iyon naman talaga ang punto. Ang bitag ay naitayo na. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay hayaan si Vic na isiping nananalo siya. At walang sino man ang mas magaling magpanggap na talunan kaysa sa isang babaeng 15 taon nang nagsasanay. Ang sumunod na 3 buwan ay isang masterclass sa pag-arte. Naging eksakto ako sa inaasahan ng lahat. Wasak, talunan, halos hindi makayanan. Dumating ako sa mga mediation na may namumulang mata at nanginginig na mga kamay. Humingi ako ng napakaliit na kahit ang mediator ay tila hindi komportable. Isang settlement na 15,000, ang aking mga personal na gamit at shared custody kay Miguel. Agad na pumayag si Vic. Inaasahan niyang lalaban ako para sa kalahati. Sa halip, humihingi ako ng mga mumo. Habang lumilipas ang mga linggo, lumalaki ang kayabangan ni Vic. Ipinagkalat niya sa lahat na hindi man lang ako lumaban. Sumuko na lang siya, sabi niya sa kanyang mga kagolf. Bumili siya ng bagong relo, 15,000, gamit ang pera ng kumpanya. Nag-post siya ng mga litrato kasama si Brenda sa isang mamahaling restaurant. Samantala, si Brenda ay nagsimula ng magre-decorate ng bahay ko. Pininturahan niya ng kulay abo ang kusina ko. Abo, tulad ng personalidad niya, tulad ng hinaharap niya kay Vic kapag nalaman niyang bangkarote na ito. Isang gabi, umupo si Miguel sa aking maliit na apartment. Ma, sabi niya ng mahina, mayaman po ba talaga si Papa? Tumingin ako sa aking anak. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko po, may mali. Sa tingin ko, nagkukunwari lang siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Sa likod ng mga eksena, inihahanda ni Attorney Nina ang aming legal na diskarte. Ang pangunahing kasunduan sa diborsyo ay nagsasaad na isinusuko ko ang lahat ng karapatan sa ari-arian. Lahat ay mapupunta kay Vic. Ngunit kalakip nito ay isang addendum.
Isang detalyadong liability disclosure statement. Bawat utang, bawat mortgage, bawat obligasyon. Kapag pinirmahan ni Vic ang lahat ng ari-arian, legal niyang inaako ang lahat ng pananagutan. Tumawag ang abogado ni Vic, si Attorney Cruz, kay Attorney Nina, na may mga alalahanin. Nagre-rekomenda ng isang financial audit. Nang sabihin ito ni Attorney Cruz kay Vic, agad itong tinanggihan ng aking magiging ex-husband. Walang audit. Ako ang nagtayo ng kumpanyang yan. Alam ko kung magkano ang halaga nito. Hindi na kailangan ng delay. Pinapirma siya ni Attorney Cruz ng isang waiver na nagsasabing tumatanggi si Vic sa payo ng kanyang abogado. Gabi, bago ang pagdinig, nag-text sa akin si Vic. Salamat sa hindi pagpapagulo nito. Tinitigan ko ang mensaheng iyon, 15 taon, at pinasasalamatan niya ako sa hindi pagiging mahirap para sa kanya habang itinatapon niya ako. Nag-reply ako, gusto ko lang kung ano ang pinakamabuti para kay Miguel. Huwebes, 17 ng Abril, Nuen, Courtroom, 4B. Naaalala ko ang bawat detalye. Dumating si Vic, suot ang kanyang pinakamagandang suit. Kumpiyansa, relax. Si Tita Lorna ay naroon din sa gallery. Nakangiti na parang nanalo na. Dumating ako na nakasuot ng simpleng damit. Mukhang pagod at talunan. Perpekto. Pumasok si Judge Patricia Holden, isang babaeng may pilak na buhok na 30 taon na sa family court. Sinuri niya ang kaso. Mercer versus Mercer. Naiintindihan kong nagkasundo na ang magkabilang panig. Tumayo si Attorney Cruz. Opo, Your Honor. Inaako ng kliyente kong si Victor De Leon ang lahat ng marital assets. Tumayo si Attorney Nina. Tama po, Your Honor. Sumasang-ayon ang kliyente ko. Tumingin sa akin ang hukom. Ginang Santos, kailangan kong kumpirmahin na naiintindihan mo ang iyong pinagkakasunduan. Sigurado ka ba na ito ang gusto mo? Pinanatili kong malambot ang boses ko. Opo, Your Honor. Naiintindihan ko po. Gusto ko lang na makuha ng asawa ko ang lahat ng hiningi niya. Gusto ko na pong matapos ito. Ipinamahagi ang mga dokumento. Sabik na pumirma si Vic. Halos hindi tinitingnan ang pinipirmahan. Dahan-dahan akong pumirma. Ninanamnam ang bawat sandali. Samantala, sinusuri ni Attorney Cruz ang kumpletong dokumento sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay narating niya ang addendum, ang liability disclosure statement. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Namutla siya. Lumapit siya kay Vic. Sir, bulong niya. Kailangan nating mag-usap. Iwinaksi siya ni Vic. Mamaya na. Malapit na tayong matapos. Sir, mas apurado ang boses ni Attorney Cruz. Inaako mo ang lahat ng utang. Doon pa lang, tiningnan ni Vic ang kanyang pinirmahan. Nakita ko ang kanyang mga mata na tumatakbo sa mga numero, ang kulay na nawawala sa kanyang mukha. Bahay, negosyo, mga sasakyan. Lahat ay may katumbas na utang. Kabuuang utang na humigit kumulang $1.9 milyong. Net value ng lahat ng kanyang inangkin. Negatibong lahan 300,000. Biglang tumayo si Vic. Hindi ito tama. Panloloko to. Itinago niya ito sa akin. Ginoong De Leon, umupo ka. Matalas na sabi ng hukom. Peke ang mga numerong ito. Ginoong De Leon. Ang tono ng hukom ay hindi na mapag-aalinlanganan. Umupo ka. Tumingin ang hukom sa mga dokumento. Ginoong De Leon, sinasabi mo ba sa hukumang ito na hindi mo alam ang sarili mong sitwasyong pinansyal? Katahimikan. Tumikhim si Attorney Cruz. Your Honor, dapat kong banggitin na pinayuhan ko ang aking kliyente na magsagawa ng isang independent financial review. Tumanggi po siya. Mayroon po akong dokumentasyon. Inilabas niya ang waiver. Tumingin ang hukom kay Vic. Iyan po ba ang pirma ninyo, Ginoong De Leon? Isang mahabang katahimikan. Opo, kung gayon,
Voluntaryo ninyong inako ang panganib na ito. Humarap sa akin si Vic, desperasyon ang nasa kanyang muka. Kalmado akong tumingin sa kanyang mga mata. Naging bookkeeper mo ako sa loob ng 11 taon, Vic. Alam ko ang lahat. Gusto kong bawiin ang kasunduan. Sabi ni Vic sa hukom. Hindi ito patas! Umiling ang hukom. Ginoong De Leon, pumirma ka sa harap ng hukumang ito. Ang kasunduan ay pinal. Pumalo ang gavel. Tumayo ako, inayos ang aking damit. Tumingin ako kay Vic sa huling pagkakataon. Nakaupo siya, nakakalat ang mga papel sa harap niya. Gumuho ang kanyang buong mundo. Sabi mo gusto mo ng lahat. Maliban kay Miguel, sabi ko ng mahina. Binigay ko lang naman ang eksaktong hiningi mo. Lumabas ako ng courtroom nang hindi lumilingon. Sa hallway, naririnig ko ang pagtaas ng boses ni Vic. Sinisigawan si Attorney Cruz. Sa salaming pinto, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Brenda habang nakikinig. Nakita kong tumingin siya kay Vic at makita ang isang bagay na iba sa matagumpay na negosyanteng akala niya ay nakuha niya. Umalis siya bago pa ako makarating sa elevator. Lumabas ako sa sikat ng araw ng Abril. Sa likod ko, ang aking ex-husband ay sumisigaw tungkol sa katarungan at panloloko. Sa harap ko, isang bagong buhay. Mas maliit, mas simple, ngunit ganap na akin. Mabilis ang pagbagsak. Sa loob ng 2 linggo, umalis na si Brenda. Sa loob ng 1 buwan, sinubukan ni Vic na ibenta ang bahay. Ngunit walang bumibili. Sa loob ng 3 buwan, nakikipag-usap na siya sa mga bankruptcy attorney. Narinig ko na ang Christmas newsletter ni Tita Lorna noong taong iyon ay napakaikli. Si Vic ay nag-explore ng mga bagong oportunidad. Oportunidad sa debt restructuring. Siguro, tinawagan ako ni Diana. Nanginginig ang boses. Wala akong ideya. Patawarin mo ako, Elisa. Hindi ako sumagot. May mga tulay na hindi na dapat ayusin. Si Miguel, ang aking matalino at mapagmasid na anak, ay naintindihan na ang lahat. Isang gabi, mga 1 buwan pagkatapos ng divorce, niyakap niya ako ng mahigpit. Nag-antay ka ng 3 taon, ma. Alam mo pala sa buong panahon na to. Gusto kong siguraduhin na protektado ka, sabi ko. Ang 5,000 na settlement ko ay ginamit ko para makapagsimula. Nag-enroll ako sa interior design courses. Ang pangarap na isinantabi ko para tulungan si Vic. Ang una kong kliyente ay isang babae, nakatatapos lang din ng isang mahabang pagsasama. Pininturahan namin ang kusina niya ng sage green. Kulay ng mga bagong simula, sabi niya habang umiiyak sa tuwa. Mga 3 buwan pagkatapos ng divorce, nagpakita si Vic sa apartment ko. Halos hindi ko na siya makilala. Payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, gusot ang damit. Nawala ang relo. Hindi ko alam na ganito kalala, sabi niya. Nagkamali ako. Pwede ba tayong mag-usap? Sumandal ako sa pintuan. Hiningi mo ang lahat, maliban kay Miguel. Nakuha mo na ang gusto mo. Elisa, pakiusap. Paalam, Vic. Isinara ko ang pinto. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking maliit na sala at tiningnan ang litrato ng lola ko. Katabi nito ang recipe box niya. Tama ka sa lahat, Lola. Bulong ko. Magkaroon ng sariling pera. Alamin ang iyong halaga. At huwag hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na maliit ka. Ang apartment ay tahimik, maliit. Pero sa akin ito, bawat desisyon, akin. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, malaya ako. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon, tandaan na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging may paraan para bumangon. Ang tunay na lakas ay hindi sa pag-iwas na matumba, kundi sa pagtayo sa tuwing tayo ay nadarapa.